Sa tanong naman tayo na, ano ba mas maganda gamitin sa PisoNet? Traditional setup ba or diskless setup? Ang sagot ko dyan ay depende. Ang unang pagbabasehan natin dyan ay kung ilang unit ba ang gagamitin natin sa PisoNet business. Kung ang sagot ninyo ay magsisimula pa lang kayo sa 2 to 6 units na PC, ay suggest na mag-traditional setup na muna kayo. Bakit? Dahil mas maganda maaral nyo muna kung paano ba magpatakbo ng traditional setup. And mas madali mag-setup ng traditional kapag konti pa lang ang PC ninyo. And isa pa, sa tingin ko ay hindi pa worth it ito lagyan ng server kapag konti pa lang ang PC ninyo. Dahil aksaya lang ito sa kuryente. Dahil kapag naka-diskless na kayo, dapat laging nakabukas ang diskless server ninyo. Unlike na kapag naka-traditional kayo, ay no need niya ng server nito. Dahil gagana na ito on its own. Kung ang sagot nyo naman ay magsisimula kayo ng 10 to 20 units up, ay suggest na mag-diskless setup na kayo. Bakit? Dahil kapag marami na kayong PC client at may server na kayo, ay mas mapapabilis ang pag-update ninyo at pag-install sa mga laro. Dahil diretso na kayo sa diskless server na mag-i-install and mag-update ng mga laro ninyo. Dahil sa diskless server nakalagay ang hard disk ng mga PC client. But take note lang din guys, I suggest din na kung gusto nyo mag-diskless server, ay mas maganda ay aralin nyo rin kung paano ito gumagana. At higit sa lahat, aralin nyo rin step by step kung paano ba mag-troubleshoot kapag nagka-problema ang diskless server ninyo. Dahil kung wala kayong alam sa pag-troubleshoot nito, at once na magka-problema kayo sa server ninyo, ay tatawag pa kayo ng technician. Hassle ito sa atin. Dahil paano kung hindi agad makapunta ang technician na tinawag natin, ay di wala tayong kita sa PisoNet. Dahil kapag nasira ang server, or magka-virus ito, ay damay ang mga PC client nito. And isa pa, babayaran din natin ang technician na pupunta para gawin ang diskless server. Kaya I suggest, kung kaya nyo aralin, ay aralin nyo na lang.